Kaya tayo nadi-discourage kasi nakafocus tayo sa mga wala tayo no? Wala akong ganito, wala akong ganyan. But yung inawit nila ay ang focus ay anong meron ka dahil ikay Christian na, no? At napakaganda ng mensahe po ng awit na yon. At sana kayo ay masaya na tayo nakakilala sa Panginoon, ano? Naalala ko yung mga Israelites. Mga Israelites, they rejoice na naligtas sila ng Panginoon mula sa Egypt. Pero nung medyo nagugutom sila, medyo nauuhaw sila, sabi nila, sana di na lang kami inalis sa Egypt. No? Sana doon na lang kami. And I wonder minsan, baka may mga believers nag-iisip, no? Bakit na naging Christian ako? Parang mas lalong gumulo ang buhay ko, lalong gumirap, ano? But mga kapatid, ang maligtas ay pinakamalaking biyaya ng Panginoon. At nawa tayo may kagalakan sa pagdiligtas sa atin ng ating Panginoon. Okay. Tayo po magbabasa ng familiar verses, Genesis chapter 2. At hiligan natin po ang bawat isa na tumayo para pagbibigay galang po natin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Genesis 2:18-25. Ito po yung story ng paglikha ng Panginoon sa mga magulang natin, si Eva at Adan. Ano? At dahil nga po ito'y pamilyar, baka mamaya hindi na tayo masyadong sumubaybay, alam ko na yan, ano, baka memorize nyo pa yung ibang verses. So ang panawagan sa atin ay mag-focus tayo, tignan natin ang mga detalye dito. Sa Genesis chapter 1, sinabi na ng Panginoon na ginawa niya ang tao bilang babae at lalaki ayon sa kanyang wangis. Genesis chapter 1, sinabi lang na ginawa sila. Ano? Kung yun lang ang meron kang detalye, parang iisipin mo, sabay silang ginawa no? Kasi ginawa ng Diyos babae at lalaki. Pero sa chapter 2, ito yung mas detalyadong kwento kung paano ginawa ng Panginoon ang tao. Ano? So basahin po natin, tuwing kamakalawa po ay samahan ninyo ako at sa huling talata. Ano ba huling talata? Verse 25. Ano? Simulan ko na po, verse 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Katatapos lang niyang create siya. Ano? Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ano naman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya pinatulog ng maimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar niyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At dinala siya yung babae sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Panguli, ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapaubad, ngunit sila'y hindi nahiya. Magpalain po ng Panginoon ang ating binasa. Tayo po mag-pray. Salamat, Lord, sa opportunity na mag-aral po ng iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, mag-focus. Tulungan mo kami sumubaybay. Tulungan mo kaming gumawa ng mga desisyon na ayon po sa hinihingi ng iyong salita. Patnubayan niyo po ako, Panginoon, sa pangangaral, maging ang lahat na nakikinig dito, maging doon po sa online, Panginoon. We pray, Panginoon, na tulungan mo kaming sumamba sa iyo sa oras na ito, pamagitan po ng pagpapahalaga sa iyo at sa iyong mga salita. Ito po ang aming hinihiling sa iyo, Lord. In Jesus' name, amen. Upo na ho tayo. Isa sa mga masayang experience sa buhay, yung high school, ano? High school ka. Kaya lang, yung iba ay hindi naging maganda ang kanilang experiences sa high school academically. Dahil sa maraming dahilan minsan, ano?
Pero minsan yung nagiging problema po ng mga kabataan, kaya yung high school nila hindi naging maganda, bagsak ang mga grades, o minsan di pa nakatapos. Minsan ang dahilan po, kasi iba ang kanilang pananaw patungkol sa purpose ng life. Ng pag-aaral. Purpose ng pag-aaral sa school. Naalala ko nung high school ako, merong mga kaskwela na ewan ko, para sa kanila, adventure yung makapag-cutting sila. May oras na ng klase, tapos gagawa sila ng mga paraan. Nag-meeting pa nga itong mga to. Ang gagawin natin, saan tayo magkikita. Para lang hindi sila makaten ng class. Para sa kanila, ang pagpunta sa school, parang something na katuwaan lang. O napipilitan sila. And minsan, ang naging focus po ng mga kabataan sa school, at least yung time ko, siguro ngayon pa din, yung barkada parang purpose ng school, parang magkaroon ka ng barkada. Wala lang masama magkaroon ka ng kaibigan sa school. Kaya lang, minsan yung iba nakakapamili ng maling grupo. At ang nagiging layunin nila ay bulakbol sila. Minsan lumalaban pa sa mga authorities. Gumagawa minsan ng mga hindi dapat. At kasi ang layunin nila ay dito tayo para magsama-sama tayong mga kaibigan. Minsan naman, ang iba naman, ang layunin nila ay makahanap ng asintahan. May mga ganun ako. Second year pa lang kami, may mga, ngayon mas maaga yata, pati elementary, may mga boyfriend, girlfriend na. Noong time ko, meron nun. Siguro sa inyong batch na meron, na bata-bata niya pa. Yun ang kanilang talagang, yun ang kanilang ginagawa. Sila ay magkaroon ng relationship sa sobrang aga ng kanilang At parang sila ay nandun, parang silang dalawa lang yung tao. Parang silang dalawa lang yung tao. Kahit na napakaraming tao sa classroom or pag lunch break, di ba? Parang sila rin ang dalawa yung nandun. At yung iba naman pupunta sa school kasi may baon. Ginawang negosyo. Ang entrepreneur na agad. Ginawang negosyo ang pagpunta sa school kasi pag may school, may baon. Ganun. So, ngayon, nakita niyo po, kapag, obviously, yung mga kabataan po na ganoon, yung iba nakabawi, nag-mature na. Pagdating third year, fourth year, nag-mature na sila. Pero may iba na talagang hindi, sadly. At nakita nyo, kung ano ang pananaw ng isang tao, kung bakit siya naroroon sa high school, yun ang magdedetermine ng mga prioridad niya, yung mga ginagawa niya. And eventually, ng magiging resulta ng kanyang pag-aaral. So, nangyari, they created their own purposes sa school. All of a sudden, hindi na purpose ng school na matuto ka to prepare yourself for college. Iba-iba ng purpose. So that's why they failed. Bumagsak sila, nagkamali sila. And hindi ito kakaiba pagdating sa pamilya. Pagdating sa pag-aasawa. Kung ang iyong magiging purpose sa pag-aasawa ay mali, mabibigo ka. You will fail. Kapag ang naging goals mo ay hindi ayon sa purpose ng Panginoon para sa iyo, pwede ka magtagumpay na ma-achieve mo yung mga goals na yon. Pero kung hindi mo na-achieve ang purpose na binibigay ng Lord para sa marriage, you failed. Kasi ang marriage, hindi natin idea yan. Idea ng Diyos yan. So He set the rules and alam niya kung anong magiging susi sa matagumpay na marriage. So, tayo po mga kapatid ay may danger sa atin to create our own ideas. Ano bang dapat namin gawin sa family? And kapag ginawa natin yan, nagawa tayo ng hiwalay na purpose para sa ating pamilya, hiwalay sa salita ng Panginoon, well, that would determine yung ating mga gagawin sa buhay, yung mga priorities natin. And that would also determine kung magiging successful ba tayo o hindi as a family. So, ang world may sariling standard ng success sa family. Kapag may sarili kang bahay, pag-aral mo mga anak mo, nabibili mo lahat ng gusto nila, okay na yun. Successful na yun. Papasyal mo sila kung saan nila gusto mo punta. Successful na yun. But, yun yung typical. Pero, what is biblical? Ano ba sinasabi ng Panginoon? Because, at the end of the day, yun lang naman talaga ang mahalaga kung anong sinasabi ng Panginoon. So, ang message natin last week, kung di kayo naka-join online or dito last week, pwede nyong papakinggan nyo, balikan nyo na lang sa Facebook Live. Ang ating focus last week ay, dahil tayo mga Kristiyano na,
Ang kalooban ng Panginoon ay huwag na tayong mamuhay kagaya ng dati. Ano? Paano ba yung huwag mabuhay na gaya ng dati? Ang sabi ng Bible sa Ephesians, mabuhay tayo ng may karunungan. Para ba mamuhay na may karunungan? Dalawang paraan, di ba? Ay lumayo ka sa kasalanan, huwag ka naman buhay kagaya ng dati. Pangalawa, you pursue the will of God. Hanapin mo yung kalooban ng Panginoon sa salita ng Diyos. So ang ating focus talaga ay gusto natin na ma-challenge ang ating mga family na nakatuon tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi pwede tayo matukso na, ito gagawin natin, ito dapat mangyari. But bilang mga Kristiyanong pamilya, kailangan isipin natin, ano bang sinasabi ng Diyos patungkol dito? At maraming sinasabi ang Panginoon patungkol sa pamilya. Napakahalaga po ng pamilya para sa Panginoon. Now, ang focus po natin ngayon, gusto natin malaman anong kalooban ng Panginoon sa family. Magpo-focus po tayo sa kalooban ng Panginoon with regards to the purpose. Ano ba ang layunin ng Diyos para sa pamilya natin? Napakahalaga po nun. I remember, actually, I look back sa notes ko, no? Nag-preach ako ng ganito 11 years ago. Sigurado na tanda niyo pa. 11 years ago. Siguro nakalimutan niya na. And this is something that we need to remember all the time. No? Baka yung iba nung 11 years ago, wala kayong interest pa sa pag-ibig. Kayo yung mga musmus pa. Pero ngayon, parang meron na kayo interest na mag-asawa, ganyan. So, maybe the Lord will use this to prepare you for that. At maybe na tayo noon, married na, narinig natin ito, at naging blessing sa atin, pero nakalimutan na natin ano ba ang purpose ng Panginoon. So, this is the time para remind tayo ng Panginoon. Ang ating tema ngayong umaga ay follow God's purposes for marriage. Sundin ang mga layunin ng Diyos para sa marriage. And this is not an option kasi kasi utos to ng Panginoon sa atin. Ito ang pathway para sa isang marriage na matagumpay. Nasundin natin kung anong purpose ng Panginoon para sa atin buhay mag-asawa. So, sundin ang mga layunin ng Diyos para sa marriage. So, kung ikaw ay nagpaplanong mag-asawa someday, ay isipin mo na kailangan ko malaman, bakit ba ako mag-aasawa? Siyempre, karaniwang sagot doon, kasi mahal niya ako, mahal ko din siya. Nalala ko tuloy yung tula nung bata ako, patungkol sa pusa. Anong pamagat nun, nanay? Nalala mo ba yan? Si Muning. Ayan. Yung huli doon, mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa. Alam niyo ba yan? Alam niyo pala yan? So, minsan yan ang dahilan, pastor, nagmamahalan kami. Okay, maganda yun. Pero, kailangan mo malaman kasi ang Diyos ang concept ng marriage, galing sa Diyos yan. So, we need to ask ourselves, ano ba ang gusto ng Diyos sa mag-asawa? Okay? So, gaya sinabi ko kanina, titingnan natin yung familiar passage muna, Kasi, ang first book sa Bible natin, ang ibig sabihin ay Genesis, na ang kahulugan ay pagsimula o pasimula. Dito natin mababasa paano nagsimula lahat ng nilikha ng Panginoon. Genesis chapter 1. Makikita rin natin paano nagsimula ang tao. Genesis 1, Genesis 2. Makikita rin natin paano nagsimula ang kasalanan at kamatayan. Genesis chapter 3. Makikita rin natin yung plano ng Diyos para iligtas tayo. Genesis chapter 3 din. Yung binhi ng babae. Dudurog sa ulo ng ahas. Makikita rin natin dito ang pasimula ng bansang Israel. Pamamagitan ng pamilya ni Abraham, Genesis chapter 12 onwards. And gusto natin mag-focus dito dito rin natin mababasa sa Genesis ang pasimula ng family. Family. At sa Genesis chapter 1, makikita natin yung summary na nilikha ng Diyos ang babae at lalaki. Titingnan natin mamaya yan. Genesis chapter 2, makikita natin yung detalye. Paano sila nilikha at anong kalooban ng Diyos sa marriage. So tingnan natin yung Genesis chapter 1, which is a summary. 1:27-28. Sabi rito, kaya nilalang ng Diyos, okay, after ikwento yung paglalang sa lahat, on the 6th day, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. That is our dignity. Maraming ginawa ang Diyos, lahat ginawa ng Panginoon, pero never niya sinabi na
ginawa niya lahat yon according to His image, tao lang. Now, we do not believe, we reject yung idea na tayo ay produkto ng natural causes, no? Na tayo produkto ng evolution. We reject that because it directly contradicts the Word of God. And dito makikita natin na we have a dignity. Meron tayong dignidad kasi ginawa tayo ayon sa larawan at wangis ng Panginoon. Hindi tayo produkto ng kalikasan o proseso ng kalikasan. So, let's continue reading. Ayan. Ayon sa larawan ng Diyos silang nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So, that's the end of the debate. Meron ba bang ibang kasarian? Wala na po. Dalawa lang ang ginawa ng Panginoon. Babae at lalaki. Verse 28, tignan niyo po ito. Sila'y binasbasan ng Diyos. Yung pagkasama ng babae at lalaki, sila'y binasbasan ng Panginoon. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak, magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa isda, sa creation. Now, sa dulo ng creation, gumawa ang Panginoon ng statement. Nung natapos niya na lahat ng nilikha niya sa chapter 1, may sinabi ang Panginoon na medyo iba sa mga una niya na sinabi. Day 1, nung natapos yung creation, sabi ng Panginoon, it was good. Day 2, good. 3, 4, 5, 5, good. Pero nung natapos na lahat, including nilikhain ng tao, tingnan niyo po sa verse 31, last verse ng chapter 1. Sinabi ng Panginoon, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito'y napakabuti. Napakabuti. Very good. Nung nandun na yung tao, very good na. Sabi nga ng iba, ang mga tao ang pinakakorona ng creation ng Panginoon. So, lahat ng nilikha ng Panginoon, including yung concept na babae at lalaki magkasama, that's very good. Maganda yan. Sa New Testament, mababasa natin sa Hebrews 13:4, sabi diyan sa Hebrews, maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. Ibig sabihin nun, kilalanin ng lahat na isang bagay na dapat kagalang-galang, respected and honorable ang marriage. Okay? Now, dapat po iyan mag-impluwensya sa ating pananaw patungkol sa marriage. Kasi may iba, ang tingin nila sa pag-aasawa, para lang yan sa mga maihinang nilalang na hindi kaya magpigil. May mga ganon. May pang reliyon, yan ang paniniwala. Na best kung hindi tayo mag-aasawa lahat. Kasi mapagpipigil tayo sa sarili natin. That's very dangerous. Sabi sa 1 Timothy, that's the doctrine of demons. Because that would lead to many sin. Mamaya balikan natin. Sa iba naman, ang pag-aasawa, sagabal lang yan sa mga plano ko sa buhay. Lalo na minsan yung mga ibang babae, sagabal lang. May akong sariling career path. Mga lalaki naman, problema lang yan. Okay lang yung mga girlfriend, pero asawa, mahirap. Malilimitahan ka sa mga gusto mong gawin. Yun ang karaniwan marinig natin. Hindi karaniwan siguro, minsan marinig natin. Pero, may mga tao na parang ang baba ng tingin nila sa marriage. Now, maraming dahilan kung bakit ganoon. Maybe yung experience nila hindi maganda. Di ba? O sila'y lumaki sa isang pamilya na araw-araw lumilipad yung mga plato. Nakakarinig sila ng murahan. Kaya ayoko ng ganyan. But, sabi ng Panginoon, it is very good. Marriage is good. It is something that can be good for you and could glorify God. Marriage, No, hindi ibig sabihin na lahat ng marriage ay magiging okay ang dulo o hindi rin ibig sabihin na wala magiging problema sa buhay may asawa. Kay Kristiyano ka o hindi, nagkaroon talaga ng problema. Bakit parehas kayo makasalanan? Makasalanan ang mangyayari pag pinagsama mo ang dalawa makasalanan. Magkakasala. Di ba? So, hindi totoo na walang problema sa marriage. Pero, makita natin na ang intention po ng Panginoon ay napakabuti sa marriage. At kung susundin po natin ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Panginoon, at sikapin natin na luwalatiin ng Diyos sa ating pagkasama, it will be something that is very good for you.
Now, part of the reason kung bakit very good ang marriage, dahil sa layunin ng Diyos kung bakit niya tinatag ito. Meron siyang magandang purpose. So, tignan natin ito. Genesis chapter 1, summary, nilikha ang babae at lalaki. No? And then the Lord blessed them. Chapter 2, ito yung mga detalye. Tignan natin chapter 2, verses 7 to 8. So, chapter 2, 7 to 8, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao. Okay? Now, at this point, hindi sinabing ang mga tao. Ang tao, si Adan lang yan. So, chapter 1, akala mo sabay silang ginawa. Di ba? Male and female created he them. Pero pagdating mo sa chapter 2, meron palang pagitan. Pero huwag natin kakalimutan na kahit may pagitan, same day pa rin to. Day 6 pa rin to. Huwag yung isipin na, kano kayang katagal bago ginawa si Eva? It's the same day. Now, may tanong tayo, bakit pa pinag-iwalay ng Panginoon? Sagutin natin yan may kaunti, pero basahin muna natin itong ating text. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao, si Adan, mula sa alabok ng lupa. At tiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay? The life comes from God. 8. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay roon ng taong kanyang nilalang. Okay? So, doon siya nilagay. So, going back sa question na, bakit pa magkahiwalay pa sila? Hindi na lang isang gawa. Well, there are several ways para masagot mo ito eh. Una, basahin mo yung kwento. Ano ba nangyari, no? Nung magkahiwalay ang pag-creation, nung wala pa si Eva, makikita natin na ginamit yun ng Panginoon para to make a statement na it's not good for man to be alone. At walang mahanap si Adan na kaparehas niya. Hindi ko alam kung gaano kapogi si Adan, pero nakakita siya ng kangaroo. Parang hindi ko kamukha to. Gorilla. Medyo. Pero hindi. Iba to. Wala. Nakikita niya, ibon. Iba yung tsura nito. Nothing corresponds to me. Wala eh. So yun ang sinabi ng kwento. Maybe, gusto ng Panginoon na ma-realize ni Adan na kailangan niya ng companion. At yung companion na yung magagaling sa Diyos. Maybe. So, while there's no direct answer, sa New Testament makikita mo naman na ginamit naman ni Paul yung order ng creation to make a point sa relationship, sa place ng isang babae sa church. Tignan natin 1 Timothy chapter 2, 11 to 14. New Testament na tayo, Sabi diyan, hayaan ang babae matuto. 1 Timothy, instruction ni Paul to Timothy na gagawin sa mga churches. Okay? Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagkapasakop. Hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Okay? This should settle the debate. Pwede ba magkaroon ng women pastors? No, hindi pwede. Not because lalaki ako, gusto kong i-assert pagiging yung male dominance. No. It's because yan nakalagay sa Bible eh. Now, baka sabihin ng iba na, kasi naman, pastor, si Paul, galing siya sa culture na sobrang dominante ng mga lalaki. Well, tignan ninyo. For one, si Paul is under the guidance of the Holy Spirit, giving us the very words of God. Pagdating mo sa verse 13, sinabi ni Paul ang dahilan eh. Hindi niya sinabi na, kasi tayo mga Hudyo, focus natin, mga lalaki, hindi mga babae. That's not what he said. Tignan niyo pa sa verse 13, sapagkat, he was arguing for the point na hindi dapat nangunguna ang babae sa lalaki sa church, sapagkat si Adan ang unang nilalang. Pagkatapos ay si Eva. And then may pa isang point sa verse 14, hindi natin babasahin nun. But maybe, by separating yung creation, ini-indicate ng Panginoon ang headship, ang leadership ng lalaki over the woman. Okay? Now, bago ikinuwento ni Moses sa atin kung paano ginawa si Eva, meron muna siyang sinabi sa atin patungkol sa ibinilin ng Diyos kay Adan. Okay? Tingnan po natin Malagtatandaan niyo po ito, babalikan natin to. Verses 15 to 17. Sabi diyan, kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin na tingatan. Naalala niyo? Nilagay ang lalaki specifically sa isang garden. Ang pangalan ay Eden.
Anong gagawin niya ron? Magpatakbo-takbo siya ron, maglaro-laro. Hindi. Ang sabi diyan, upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. He was the keeper of the garden. Yun ang responsibility niya. Bantayan mo yan. Ano? Secondly, verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. The second responsibility is to make sure huwag na huwag kakainin yan. Okay? So very clear naman ng Panginoon. You take care of the garden and make sure you don't eat yung prutas na yan. So yun ang kanyang responsibilities. Mabalikan natin mamaya yan, ha? Bantayan ang garden, huwag kainin ng prutas na pinagbabawal. Now, nirecord na kung paano ginawa si Eva. May sinabi muna ang Panginoon, chapter 2, verse 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Okay? Kaya ang solusyon ng Panginoon, sabi diyan, bibigyan ko siya ng video games. Hindi lang sinabi diyan, di ba? Tuturuan ko siyang mangisda. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki nag-iisa. Anong solusyon? Gagawa ko siya ng isang katuwang na nababagay sa kanya. You see? So, anong dahilan at gagawa ng Panginoon ng katuwang, ng kasama ang lalaki? Kasi hindi maganda nag-iisa. So, ibig sabihin, the very purpose, kung bakit merang marriage, kasi gusto ng Panginoon na may makasama ang lalaki. Okay? So, point number 1, tawag natin dyan, companionship. Ayan. So, ang marriage is companionship. Sabi ka, makasama ka. Diba? Ngayon, sinabi dyan, napakaganda ng salin sa Tagalog. Sapul na sapul talaga ito. No? Sa ating King James, help meet. Help meet. Magkadalawang salita yan, help meet. Yung word na meet, ibig sabihin ay fitting. Yung word na meet ay hindi karne, kasi double E yan. Ibig sabihin ay nababagay that corresponds to you. Naangkop. Bagay sa'yo. O kapantay mo, you're equal and something that is sufficient for you. Okay? Ngayon, tignan niyo po itong kwento. Tignan natin po, verses 19 to 20. Kaya mula sa lupa ay nilalang ng Panginoon Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala ng lalaki upang malaman kung anong itinatawag niya sa mga iyon. So si Adan nagpangalan po sa mga animals. Alam niyo ba na may mga naniniwala na gusto nilang pag-asawahin yung evolution at theology, theistic evolution. Sabi nila, well, nung gumawa ang Diyos ng tao to accommodate yung evolutionary timeline, nung gumawa ang Diyos ng tao, ang ginawa talaga niya, hindi ganito, kundi malaunggoy. Hindi pa develop ang isip, hindi pa marunong maglakad ng maayos. Bakit? Kasi pinagsasama yung evolution tsaka Bible. Pero, titignan mo ito, sa tingin nyo si Adan walang karunungan, at tingin nyo si Adan palakad-lakad doon na parang unggoy na naliligaw. Hindi. Kaya niyang pinangalanan yung mga animals, Well, let's continue. At dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag sa mga iyon. At ano man ang itawag na lalaki sa bawat buhay na nilalang, siya pangalan nito. Verse 20, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit, biro mo na-encounter niyo yung mga animals. Maybe not everyone, everything, every animal, but nakita niya. Subalit para sa lalaki, walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Walang magkukorespond sa kanya. May giraffe, may rhinoceros, parang hindi ito bagay. Parang wala akong kaparehas dito. So yun ang ibig sabihin ng katuwang na sa Tagalog, naangkop. Ano sabi sa Tagalog? Nababagay sa kanya. That corresponds to him. That's a good translation. Sabi nung isang preacher, para daw yung mag-asawa parang puzzle, parang puzzle pieces. Magkaiba yan ng shape, di ba? Pero magkatugma. They correspond to each other. So ngayon ganito, bakit kailangan ng kasama? Well, point A, companion for life. Kasama sa buhay.
Di ba? Nung ginawa si Eva, ang ganda, no? Ito na yung, parang tumatayo talaga ang Diyos na ano rito eh. Parang giving away of the bride, ano? Siya ang nagpalapit kay Eva, kay Adan, no? Hindi lang ginawa na, yan na si Eva, punta mo na. Hindi. Nilapit ng Panginoon sa kanya. No? So, nung nilikha ng Panginoon si Eva at inilapit kay Adan, ano, may sinabi ang Panginoon. It's not that clear kung ito'y direktang salita ng Panginoon or salita ng Panginoon na pinasulat niya kay Moses. Ano? But either way, ito'y sinabi ng Diyos. May sinabi ang Panginoon patungkol sa marriage. Okay? Dinala niya yung babae sa lalaki. Then the Lord said, look at verses 21 to 23. Sabi, kaya, pinatulog ng mahimbing ng ito yung basahin na natin to, no? Kaya pinatulog ng mahimbing ng Panginoon Diyos ang lalaki habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga ribs at pinaghilom ang laman sa lugar na yon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Ano? So, yung lalaki galing sa putik, yung babae galing sa tadyang. Ano? At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Ibig sabihin, it corresponds to me. Ano? Tugma sa akin. Siya'y tatawagin babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ano? Ngayon, ito na yung sinabi ng Diyos. Verse 24. Dahil doon sa nangyari na yon, kaya't iniiwan ng lalaki, kung ito'y direktang sinasabi ng Diyos kay kay Adan, maybe future ang tamang translation, no? Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. Alam niyo ba yung sabihin ng pumipisan? Alam niyo yung mighty band, nadikit, yun ang ibig sabihin nun. Glued together. Okay, dinikit. So marriage ay nagbabago ang relasyon mo sa mga magulang mo. You still honor them, pero nagkakaroon ka na ng panibagong pamilya. Now, kung ikaw na yung lalaki, you are responsible in making the decision. Kung ikaw naman yung wife, you're responsible, ang pinakamataas na human authority mo is the husband. No longer the parents. Iiwan ng babae. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. And then, maguglu, mamamighty ban sa kanyang asawa. And then, sila ay magiging isang laman. The Lord views ang married couple as one. Okay? So, companionship, no? Hindi lang basta companionship. Alam niyo ba na ang pag-aasawa, yan ang pinakamalapit na relasyon na pwede kang magkaroon sa kapwa-tao mo. Pwede kang magkaroon ng best friend, pwede kang magkaroon ng, siyempre, magulang, kapatid, pero wala nang ibang dinescribe na relationship na isa, maliban sa mag-asawa. Okay? Ngayon, alam niyo ba si Jesus Christ? Kinote niya yan sa New Testament. Itong passage na to. Kaya lang, nagdagdag siya ng application. Dahil din sa nabasa natin sa Bible, itong gagawin natin o hindi natin gagawin. Tingnan natin, Matthew 19:5-6. At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ang discussion about divorce. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at maikisama, mamamaitiban sa kanyang asawa. Familiar kayo doon? Kasi galing nga sa Genesis. At ang dalawa ay magiging isang laman. Okay? Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Eto na, sabi ng Panginoon. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papagiwalayin ng tao. So, marriage is God putting you together. No? Companionship yan sa buhay. Glued together. Okay. Ilang application tayo, ha? Maybe mga next week nating sermon ito. But, unang application, base sa narinig natin, number 1, ang naangkop na kapareha ng lalaki ay babae. Di ba? Walang mahanap na that would correspond to him, naangkop sa kanya. Nung dumating si Eva, ito na ang buto na aking buto, laman na aking laman. Ano?
Sabi ng Diyos, hindi maganda na nag-iisang lalaki. Gagawa ko ng katuwang na naangkop sa kanya. Hindi ginawa ng Diyos sa panlalaki. Babae. Kaya mga kapatid, by design, marriage is between one man, isang lalaki, at isang babae. People like to call it the traditional marriage, but I think ang accurate term is that is marriage, period. Anything that's different is, you can do it, but hindi na yun marriage. It is something else. Kaya po yung same-sex marriage, that is against God's design sa marriage. And wala tayong karapatang baguhin ang rules because we did not invent, hindi naman tayo nag-invento ng idea, ng concept of marriage. See? So that's the first application. Hindi pwede babae sa babae, lalaki sa lalaki. They don't correspond. Next application, sinabi ng Panginoon, it is not good that man should be alone. You know, ang implication niyan, it is, generally speaking, kalooban ng Panginoon na mag-asawa ang mga tao. Now, we're saying generally speaking because clearly, minsan, hindi kalooban ng Panginoon sa isang tao mag-asawa. I mean, si Jesus Christ, when He came, wala siyang asawa. Have you ever thought of that? Kasi merong mga ibang tao sa Bible na hindi sila nakapag-asawa. Now, kung iniisip mo bilang kabataan, ako ay makapag-asawa, kalooban mag-asawa ng Diyos, most likely. Yeah, most likely. Because it's not good for man to be alone. Now, may mga exceptions sa Bible, di ba? Sa pag-asawa, sa 1 Corinthians 7, we don't have time to look at that. 1 Corinthians 7, sinabi ni Paul na mabuti na yung mga balo at yung mga wala pang asawa, manatili na lang kayong ganyan kagaya ko, sabi niya. At bilanggit din niya sa 1 Corinthians 7 na kasi merong present distress, merong marahil persecution, kaya hindi wise na mag-asawa at this time. Okay? So may mga exception. Pero yung sinabi ng Diyos na it is not good for man to be alone, it is a statement na generally kalooban ng Diyos mag-asawa ang mga tao. No? Yung mga iba na ayaw-ayaw mag-asawa, minsan yung pa rin nauna. Sabi nila, ayoko yan, ayoko yan, mga ganyan, mag-asawang ganyan. Pero, siyempre, nagmamature din yung kaisipan, nakakita ng na-attract sa ibang tao. So, naiiba. But, so kung ikaw ay single, wag mong sarang isip mo na mag-asawa ka. Meron akong estudyante sa Bob Jones, sabi niya, Pastor, talaga ako mag-asawa, babae. Talaga ako mag-asawa, ayoko na nga. Nausap namin ni Sister Grace, Pero, bago magsalita ng ganon, kailangan mo isipin, teka mo, yan ang gusto mo, gusto ba ng Panginoon yan? Diba? Minsan baliktad naman, gusto mag-asawa, pero hindi nakapag-asawa. But the important thing is, anong kalooban ng Panginoon sa iyo? Diba? So, I guess what I'm trying to say, kung kabataan ka, wag mo madaling sabihin na, pinapangako ko sa araw na ito, hindi talaga ako mag-aasawa. Ba't mo naman sasabihin yan? There's nothing wrong with marriage, It is very good. Next application natin. Kung ang layunin ng Panginoon sa marriage ay magsama for life. Diba? Huwag papag-iwalayin Companionship yan. Hindi maganda mag-iisa lalaki, bigyan ng kasama, nakatuwang, na naangkop sa kanya. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Panginoon na ang mag-asawa ay magkakahiwalay sa mahabang panahon. Kalooban ng Diyos yan. Sasabihin ko sa inyo, hindi kalooban ng Diyos yan. Bakit? Pwede ko sabihin yan. Kasi po, ang purpose ng marriage is companionship. Marriage is not a business. Minsan nagiging focus, marami tayo ng pera. Wala masama na kayo mag-ipon ng pera or But you have to evaluate, is that the main thing? Na sukat na magiging tayo handa na magkahiwalay ng mahabang panahon para sa kinabukasan natin. You have to think about that, And part of the answer is, ano bang purpose ng Panginoon? Ito po bang idea na mag-a-abroad ka ng matagal, hindi mo kasama yung asawa mo? Ito bang idea na to?
Huwag natin pag-usapan kung nakakatulong ba financially, Kasi nakakatulong naman. Ang pag-usapan natin, meron bang sinasabi ang salita ng Diyos patungkol dito? Meron ba itong support o meron ba itong nilalabag na idea na paghiwalay mo yung mag-asawa, physically, matagal na panahon And ang purpose ng marriage is companionship. Pinagsama, wag papaghiwalay ng tao. Kaya lang, naghiwalay. Of course, hindi naghihiwalay in the sense na may galit sila, animosity. But there is physical separation there. Alam niyo mga kapatid, ang pagkakaroon ng maraming pera, hindi ito pamalit sa physical presence mo sa iyong pamilya. I grew up sa isang family na ang tatay ko, for the longest time, OFW siya. And I thank the Lord na ginamit siya ng Panginoon sa amin. And I do not question the heart ng mga OFWs to help their family. Gusto nila mag-sacrifice. Ang gusto ko sana mag-focus tayo, evaluate natin yung concept na gayon. Iwanan mo ang pamilya mo for long time to get money, to earn money for the family. Is that something na lumalabag sa salita ng Panginoon? Well, the purpose is to be together. So pag nag-abroad ka, you're no longer together. Physically. Alam nyo, video calls cannot compensate. They are cheap alternative. Yung mga emoji will never be enough. Malayo ka. Sige, ito na emoji na kiss. Really? Emoji na kiss. Emoji na hug. Pag magkaiba kayo ng time zone, gising ka, tulog siya, gising ka. Paano? Record mo na lang yung video chat mo? Ano ba? Alam nyo, alam nyo ba you study Philippine history, there was a time, ng panahon ni President Marcos, nagsimula talaga magpadala tayo ng OFWs to boost the economy. So, it was done for practical purposes and it helped the country. Pero, hindi dahil yun na tayo, mga pinanganak tayo, may mga nag-a-abroad na Kaya akala natin normal yun. Akala natin that's something na But we need to evaluate that, mga kapatid. And yung Diyos na kaya kang bigyan ng dollar, kaya kang bigyan ng peso. Kaya kang i-bless ng Panginoon dito. Di ba? Now, kung mag-abroad ka talaga, take your family with you. Dali mo ang asawa mo, dali mo ang mga anak mo. Okay yun. Nalala ko si Pastor Long, di ba? For quite some time, siya mag-isa ron. But ngayon, pagulong-gulong nga sa damo si Sam dun sa New Zealand. You take your family with you. And, maybe, i-evaluate yung motives natin. Bakit gusto natin mag-abroad? I-evaluate that. Maybe, just maybe, for some, maybe what we need to get is not more money, but to be content na meron tayo. Ano po? So, be with your spouse. Di ba kaya nga nag-asawa, di ba nung naliligaw ka, ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Pero bakit sa screen kayo nagkikita lang? Hindi na kayo nagsama. Diba? So mga kabataan, please evaluate it. Think. Nag-isip kayo, Hindi agad solusyon ng pag-abroad. The God na nasa abroad is the same God na nasa Philippines. Next. Sinabi rito, kasama. So, ibig sabihin, samahan mo yung asawa mo. Kasi pwede kayong magkasama na katawan mo lang nandyan, isip mo ay wala. May kasabihan na, kung nasan ka man, dapat nandun ka ng lahat-lahat. Be all there. Meron isang preacher, sabi niya, nakita ko yung isang family, naglalaro sila ng mga board games. Sabi ko, sana na ginagawa rin namin sa pamilya namin yan. Tapos nakita niya sa cellphone niya, nagbo-board games yung pamilya niya habang siya naman nagki-cellphone sa gilid. Ibig sabihin, nandun siya, pero wala siya dun. So, ang companionship ay kailangan ipadama natin na naroon tayo.
di ba, pagka nagkatrabaho ka, binibigay mo yung best mo eh. No? Ibigay mo rin yung best mo kapag hindi ka nagkatrabaho. Bigay mo rin yung best mo when you're with the family. No? Mag-ingat tayo mga kapatid kasi nakakita na ba kayo ng isang pamilya kumakain sa labas, may kanya-kanyang cellphone. Di ba? Sabi nga nila, yung cellphone, ipinaglalapit ang mga malalayo at inilalayo ang magkalapit. O baka tayo pag nasa bahay na, pagod na ako o kaya naman gagawin mo na yung hobby mo, kung ano man yung hobby mo. Nakalimutan mo na yung family. So be a companion. Not just a display. Be a companion. Not you. Talk to your wife, di ba? Kaya alam nyo, mahalaga talaga pangasawa mo, naging kaibigan mo din. Naranasan nyo na bang nagbiyahe kayo, yung kasama nyo hindi nyo kilala? Hindi yun lang kung napag-uusapan nyo kung isipin mo buong buhay mo, yung kasama mo, hindi mo kilala. Ang hirap naman ng ganun. Di ba? Hindi nagsasalita. Ba't di ka nagsasalita? Lumilindol na. Tahimik ka pa din. Anong gagawin natin dito? So, friendship is very important. At ng mga kabataan, you enter marriage with the purpose of being a companion. Totoo yun till death do us part. Ang kamatayan, hindi kayo maghiwalay. Hindi lang yung physical presence, but more than that. Now, ito pagiging companion, yun ang kalooban ng Panginoon para makasama ang lalaki, para magkasama kayo sa buhay. Pero hindi lang ito para may kasama ka. Tingnan niyo po mga kapatid, verse 18, Genesis 2:18. Sinabi diyan, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki nag-iisa, siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Tingnan natin yung nababagay sa kanya. Ano ibig sabihin ng katuwang? Ano yung sabihin nun? Kasama? Okay, kasama. Pero yung word na higit pa sa kasama. Katulong, okay? Parang hindi lang maganda pakinggan, Ito na yung asawa ko, aking katulong. Parang hindi maganda pakinggan. Pero, yung ibig sabihin nito, helper or someone na nagbibigay sa iyo ng assistance. Okay. Now, hindi ibig sabihin nito, mas mababang uri ang mga babae. Hindi natin pinag-usapan dito yung halaga ng pagkatao ng isang tao, kundi yung tungkulin. Hindi may sabihin tinulungan ka, alipin mo yun. Nalala ko isang linggo, nagbubuhat kami ng lamesa ni Dr. K. Ako nagbubuhat ako, tinulungan niya ako, sabi ko, alipin ko si Dr. K. Hindi naman ganon. Hindi ko mo tumulong sa'yo, alipin mo, di ba? Katulong mo lang, kasama mo sa trabaho. Itong passage na ito ay hindi nagsasabi na ginawa ang babae para maging alila ng lalaki. Hindi ganun yun. Lahat ng gusto ko, yun ang gagawin. Hindi ganun. Kasi leadership has a purpose, para sa kabutihan ng pinapangunahan. Tandaan niyo po yung babae ay equal, di ba, naaangkop sa kanya. So hindi natin sasabihin na mas mababa ang babae kaysa lalaki. No. Pagdating sa halaga, parehas silang ginawa sa image of God, male and female, and then parehas po sila na they can correspond to each other. They are equal when it comes to worth. Function is a little different. Now, alam niyo ba na sa Bible, lumabas yung salitang helper 18 times. Tama ba? 19 times. 16 doon, tumutukoy sa Diyos. God is our helper. So, bilang babae, huwag mong isipin na parang ang baba ng tingin sa akin ng Panginoon. No, ang Panginoon nga, tinawag ang sarili niya is our helper. So, a helper, ang focus is kung anong ginagawa o gagawin, hindi sa kung ano ang halaga niya. Okay? So, ginawa pala si Eva para maging katuwang o kasama sa gawain ni Adan. Ang tanong, ano naman yung gagawin nila? Di ba? Okay, sabi ni Eva, andito na ako, Adan. Ako ang helper mo. Anong gagawin natin? Well, ano bang gagawin ni Adan? Naalala niyo po yung yung kinuwento ni Moses bago ginawa si Eva? Sinabi doon na nilagay ang lalaki sa hardin upang ito'y kanyang bungkalin. So he's in charge of the garden.
So part ng ibig sabihin na tutulungan ni Eva si Adan ay doon sa mga responsibilities sa garden. And then sinabi rin ng Panginoon, make sure na huwag yung kakainin yung bunga ng punong kahoy niya, puno na pagkala na masama at mabuti. So in other words, part ng responsibility ni Eva is to help si Adan na huwag niyang masuway yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? At para din sa kanya yan. So in summary, yung palang babae ginawa, hindi lang para may kasama si Adan na palakad-lakad doon sa atin. Ginawa pala yung babae para may kasama siyang gawin ang kalooban ng Diyos sa kanya. Okay. So, yung companionship, point B, yung purpose ng Diyos sa marriage, hindi lang para may kasama ka sa buhay, kundi para may kasama kang maglingkod sa Diyos. Ganda, di ba? So, it's a privilege to serve God, but to serve God alongside with another person that corresponds to you, masaya yun. You serve the Lord with someone. So ganito tandaan niyo po, ang purpose ng marriage, anong purpose ng marriage? Para lang may makasama ka sa buhay? Hindi. Para may makasama kang maglingkod sa Diyos habang buhay. Yun. So, ilang application dito Una, hindi mabuti para sa isang lalaki na nag-iisa, hindi lang dahil malulungkot siya. Handa ba kayo dito mga lalaki? Kundi kasi kailangan din natin ang tulong ng babae sa pagdilingkod sa Diyos. Ayun ang sinabi doon. Kasi kung hindi niya kailangan, it's good na mag-isa siya. Hindi niya kailangan ng help that corresponds to him. Pero hindi, ibinigay siya ng helper. Isipin, kahit na gaano ka katalino, kahit na gaano ka ka-experience at kagaling, binigyan ka ng Diyos ng asawa kasi kailangan mo siya para magawa mong kalooban ng Diyos sa buhay mo. We need them. Alam nyo, merong sa Bible nakalagay, sapat ang biyaya ng Diyos, di ba? Sapat ang biyaya ng Diyos para tulungan tayo, pero alam niyo po ba na isa sa mga biyaya ng Diyos sa iyo, ang asawa mo. Para magawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyo, binigyan ka niya ng isang biyaya, ng isang asawa, para makasama mo sa pagdilingkod sa Diyos. So you think about that. Parang lingkod ka sa Panginoon, may mga desisyon sa buhay, huwag mo i-chapwera yung asawa mo. Diba? Ikaw bilang lalaki, ikaw talaga mag-decide. You're the leader of the family, you're the pastor of the family. Pero pakinggan mo yung asawa mo kasi kasama mo siya Kasama mo siya sa pagdilingkod sa Panginoon, pakinggan mo yung sinasabi niya. Ilang beses ko lang sinabi sa inyo, nung nakapag-asawa ko, mas tumaas ang common sense ko sa buhay. Kasi minsan mga lalaki, iba yung isip natin, di ba? Minsan, paano ba ito? Sasalita yung asawa. Nasubukan mo na ba yung ganito? Oo nga, no? Bakit? Ba't di ko naisip yun? Napakasimple, di ba? So we need them. Next, mga babae, mga wives, ang purpose sa inyo ng Panginoon is to help your husband na magawa niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya. So ibig sabihin nito, dapat yakapin mo yung purpose na yun. And support your husband sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Gawin mong goal sa buhay mo na tulungan ng asawa mo kung ano man ang pinagagawa ng Diyos para sa kanya. Mag-ingat ka, masama ba yung katrabaho, pastor? Not necessarily. Pero mag-ingat ka na magkaroon ka ng career path na sobrang layo sa mission ng asawa mo. Na hindi mo nagagampanan na tulungan siya sa pinagagawa ng Panginoon para sa kanya. Huwag kayo magkaroon ng magkahiwalay na goal sa buhay. Ayan ang goal niya, ito yung goal ko. Hindi mo nagsama kayo. Huwag kayong magkaroon ng hiwalay na goals. At tandaan natin, ano ba sasabihin to na may pinapagawa ang Panginoon sa iyong husband at kapag pag asawa ka niya, kasama ka doon sa mission na yun. Huwag kang gumawa ng sarili mo. Next, now, Sunday school, meron tayong konting aayusin na, meron tayong doctrinal issue na pinag-uusapan 2 weeks ago. Natutuloy natin yon, tapusin natin yon, tapos may question and answer tayo about these things. So kung meron kayong question, huwag kayong mabalisa na mamaya pwede kayong magtanong. Isa pa po, so kung ang babae ay tinawag ng Panginoon para suportahan, tulungan, maging katuwang sa
pagsunod ng lalaki sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin niyan, tayo mga lalaki, kailangan siguraduhin natin na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Biruin mo, tinawag siya para tulungan ka. Hindi para gawin yung mga gusto mo lang, ha? Kundi para gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, kailangan bilang lalaki, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi susunod sa atin yung ating asawa. Ayaw natin na i-lead sila sa mali. So, alam nyo, ang pagiging tunay na lalaki, hinahanap ang kalooban ng Diyos. Kasi leader, gagabayan ng babae, susunod na babae. Ang tanong, tayo ba'y karapat-dapat sundin? Are we leading them to the right direction? Yan ang panawagan ng Diyos sa atin. Panawagan sa kanila, tulungan mo ang asawa mo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. That assumes, ipinagpapalagay nun, na tayo, ginagawa natin ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. So are we doing the will of God? So ganito, paano mo ma-evaluate yung success ng marriage? Paano ba yan? Well, one way, alam mo yung purpose, di ba? Tingnan mo yung purpose. Para sa basketball, paano mo ma-evaluate kung nanalo kayo, natalo kayo, ano bang goal? Kailangan ma-shoot. Hindi paramihan ng baldog to. Hindi paramihan ng foul, paramihan ng shoot. Tingnan mo, evaluate the success of the team, tingnan mo ilan na shoot nila. Ano bang purpose ng marriage? One is companionship. Not just may kasama ka sa buhay, kundi may kasama ka naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, magmerong pag-ibig at submission, that's not enough. Kailangan, there's love and submission, kaya yung dalawa, naglilingkod sa Panginoon. They're serving the Lord. So, when you evaluate the success of marriage, tarangin mo sarili mo. Naglilingkod ba kami sa Panginoon? Are we serving the Lord? Kasi kung hindi, kahit ano pang narating nyo, you're not living up to the purpose. Hindi natin ginagawa ang layunin ng Panginoon para sa atin. So, pastor, ako naman walang asawa. Ano naman ang sa akin yan? Application sa akin yan. Well, kung ikaw ay babae, kailangan ang iyong pipiliing na pangasawa, naglilingkod sa Diyos. Kasi ang tungkulin mo, tulungan siyang gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin naglilingkod ng Diyos, nagpapastoro, kundi ginagawa niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kung ano man yun. Tanungin mo sarili mo, wala na masamang magkagusto ka sa pogi. Wala na masama doon. Pero, wag pogi lang. Wag pogi lang. Tanungin mo sarili mo, siya ba ay merong naisip na maglingkod sa Diyos? Kasi kung hindi, anong tutulong mo sa Kanya? Tinawag ka para tulungan siyang gawin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi naman nagmumuhay para sa Panginoon, anong itutulong mo sa Kanya? So, dahil dyan, talagang hindi talaga dapat mag-asawa na unbeliever ang mga Kristiyano. Kasi hindi naman naglilingkod sa Diyos. Tinawag ka para tulungan mo siya maglingkod sa Diyos. Hindi nga niya kilala ang Panginoon. Paano po yun? Hindi talaga obra. Uubra lang yung marriage na yun kapag nag-compromise ka. Pangalawa, hindi lahat ng Kristiyano, ladies, hindi lahat ng Kristiyano ay husband material. Kasi hindi lahat ng Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Kung gusto mo mag-asawa ayon sa kalooban ng Panginoon, ang purpose ng Lord sa iyo, tulungan yung asawa mo maglingkod sa Diyos. Paano kung tulungan? Wala na magagawa. Hindi naman naglingkod sa Panginoon, di ba? So, anong gagawin mo ngayon? Sorry po. So, ibig sabihin, hindi lang sa mga unbeliever. Meron akong tubig. Hindi lang po pala dapat huwag mag-asawa na unbeliever. Huwag din mag-asawa ng believer na hindi naglilingkod sa Diyos. Apo. So, hindi lang mukha ang titignan. No. Titignan mo din yun. Mahalaga din yan. Pero huwag lang yung mukha. Now, huwag mong sayangin ang buhay pamamagitan ng pag-aasawa ng pogi lang. Maghanap ka rin ng pogi naglilingkod sa Diyos. Ano?
Pastor, paano kung walang pogi? Magiging pogi din yan. Magiging pogi din sa'yo yan. Oo, pag nagustuhan mo na, magiging pogi din yan. Oo. O di pogi na. Gano'n naman yun eh. Nasa mata raw ng tumitingin yan, di ba? Oo. Oo. Hindi man ikaw yung pinaka-pogi, pero para sa kanya, ikaw yun. Di ba? Objectively, maybe, you know? Ngayon, yung mga lalaki naman, pag mag-aasawa kayo, maghanap kayo ng mga kasama nyo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil dyan, hindi rin pwede unbeliever. Paano ka tutulungan na unbeliever? Hindi ka tutulungan. Hihilahin ka niya palayo sa Panginoon. Oh, sabi ng iba, ilalapit ko sila sa Panginoon. Hindi. Sumusuway ka na nga eh. Sumusuway ka na sa Panginoon. So, wag na, ekis na kagad yun. Ano? Kayong mga magulang, huwag niyo papayagan ng mga anak niyo, manligaw at magpaligaw sa unbeliever. Mga parents, huwag niyo papayagan. Kasi maging masaya man sila, pero mapapahamak sila. Also, ganoon din, bilang isang Kristiyanong lalaki, huwag kang pipili ng asawa na Kristiyano nga, pero di naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kasi kailangan ka ng makatulong. No? So, because God created yung women, para tulungan ka maglingkod sa Panginoon, yun na hanapin mo. Someone na naglilingkod sa Panginoon. No? Now, I think that's all we have time for today. But, mga kapatid, you think about this, companionship. Marriage is companionship. At kung ikaw ay nandyan na, be a companion. Be a companion. And not just be a companion for life, but be a companion for serving the Lord. At kung ikaw naman ay wala pa, isipin mo yun. Na pag mag-aasawa ka, kung ikaw ay lalaki, I will be leading ang aking wife. Kung ikaw naman ay babae, ako naman ay maghahanap ng mga pangasawa na matutulungan ko na maglingkod sa Panginoon. So, number 1, ang ating purpose. God's purpose for marriage, companionship for life, companionship for service. Let's pray. Panginoon, salamat po sa salita ng Diyos at ako po'y nanalangin para sa amin, Panginoon. Help us, Lord. Kung minsan mahirap po maging faithful companion. Kung minsan mahirap tulungan ng iba na sumunod sa iyo. But Lord, I pray na tulungan mo po kami. Tulungan niyo po ang mga kabataan, Panginoon, na magkaroon ng ganitong purpose for marriage. Hindi lang po para may makasama, kundi para may makasama maglingkod sa iyo. Habang tayo na kayo at nakapikit, I would like to invite everyone to pray for our family. Kung ikaw ay single, to pray sa future, nung kalooban sa ng Lord na mag-asawa ka, to have someone, kung babae ka, na matutulungan mo sa paglilingkod sa iyo, sa Panginoon. At kung ikaw naman ay lalaki, paghandaan mo ang marriage, maglingkod ka na sa Panginoon ngayon at be committed to lead ang mapapangasawa sa future. Kung tayo naman nasa marriage, ask the Lord for grace para po tayo maging companion. And if we're contemplating sa mga bagay-bagay sa ating pamilya, nalilito tayo, let's ask the Lord to help us. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand. At tayo po ay mananalangin. Ilapit natin sa Panginoon ng ating pong mga kahilingan, ng ating pong mga pangailangan ukol sa ating pamilya na magawa sa buhay natin ang purpose of companionship sa marriage. Let's pray for our children, na magkaroon sila ng magandang marriage. Kahit mga maliliit pa sila, let's pray for them now. One stanza of music as we pray, and then we will close in prayer, mga kapatid. Tayo po yung mag-respond sa ating napakinggan.
Panginoon, tulungan niyo po kami, amin pong mga pamilya na magawa namin po ang purpose na ito sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, dahil malinaw po ang God's Word kung ano po ang inaasahan mo sa amin at kung ano po ang dapat namin maging layunin sa buhay. Bigyan niyo po kami ng biyaya, Panginoon, masunod namin inyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Magpe-pray po tayo sa